Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Cola. Sabi niya dito, there's taga Mindanao, Iligan City retired teacher, Lasal Academy. Salamat sa iyo, Dres. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Col. Naku, parehas po pala kayong teacher ni Ma'am Norma Dayag. Kaya pala every time na binabasa ko po yung mga message ninyo, yung mga komento ninyo, may substance and talaga namang mababasa at makikita mo doon na talagang very professional po kayo. So, sa Lasal po pala kayo dati nagtatrabaho or sa Lasal po kayo graduate? Grabe mga kakimpaw. Sige, ng Norma Cole po pala ay isa ring retired teacher katulad po ni Ginang Norma Dayag. So, coincidence ba to? Parehas teacher, nagkakilala dito sa comment section or sa pag-update natin kay Kim and Paula Avellino. Sana po, Ginang Norma Col and Ginang Norma Dayag, magka-message kayo. At alam nyo, Ginang Norma Col, in-stalk ko po yung inyong account. Hinahanap ko, kayo po ba yung parang marami po kayo sa picture patas parang kumakain po kayo sa isang hapagkainan? Kayo po ba yun? Sana magka-message po kayo ni Ginang Norma Dayag kasi tingin ko very compatible po kayo maging friendship. No? Friendship, mga kakimpaw, 'di ba? Wala namang masama. Since mga retired teacher naman ito, mga professional. So, maraming salamat po sa komento at sa info, Ginang Norma Col. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo, teacher. Okay? At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, good evening, Ders. Ayaw mo noon, lagi kanyang pinapanood. Nawala na yan noon pero bigla siyang bumalik. Huwag kang mag-alala, Ders. Ikaw lang ang pinapakinggan ko at pinapanood. Pag napanood na kita, back to Netflix na ako. Kimpaw forever. Nako, maraming salamat po sa komento at pagtitiwala. Ginang Annalyn Hiccup. Actually, hindi naman niya talaga ako pinapanood. Kasi kung pinapanood niya po ako, mga kakimpaw, hindi po siya manghuhusga. Nagbabase lang po kasi siya sa thumbnail ko, sa caption ko, tapos sasabihin niya gumagawa daw po ako ng mga balita, tapos pinagko-compile-compile ko daw, no? So, judgmental. Hindi muna niya pinanood yung laman ng update ko bago niya po ako husgahan. And pansin ko lang lagi po akong binabanatan sa live niyan, kaya nga ang tanong ko, ano pong problema mo kuya sa akin? Kasi kalalaki niyang tao, mga kakimpaw, pumapatol po siya sa babae. Eh ako naman, ayoko po ng may kaaway, mga kakimpaw. Gusto ko masaya lang, positive lang tayo kasi tayo mga kimpaw yung ating mga update, 'di ba? Pero siya hindi, talagang tinitira niya ako, mga kakimpaw. Kahit hindi niya naman alam yung ina-update ko na buong paliwanag, hindi niya pinapanood. Nanghuhusga lang po siya, mga kakimpaw. Eh parang kuya ko na lang siya, mga kakimpaw. Ang bata ko naman sa kanya para ganyanin niya ako, 'di ba? Nakakaloka lang. So sana wag siyang ganyan sa mga kapwa niya kimpaw vlogger. Wag niyang tirahin, mga kakimpaw, lalo na kung di niya po naririnig yung explanation ko sa bawat update. But anyway, since 2026 na nga ngayon, world peace, 'di ba? World peace, mga kakimpaw. Sana ganun din sa kanya kasi ako mas pinipili ko na lang manahimik. Ako nag-explain lang naman ako ng side and hindi ko naman siya kilala at wala naman po kaming problema, pero siya po ang nagpauna. So maraming salamat po sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang pag-react po ni Chinita Princess sa It's Showtime nitong nakaraan. Tungkol kasi ito sa sinabi ni Jackie Gonzaga na Lakambini. Alam naman natin ang Lakambini, kapatid po yan ni Chinita Princess, pangalan ng kanyang kapatid. Kaya talagang hindi po napigilan ni Chinita Princess mag-react. Sabi nga dito, idinaan na lamang sa tawa ng actress TV host na si Kim Cho nang hindi sinasadyang mabanggit ang pangalan ng nakaalitan niyang kapatid na si Lakambini Lakamchu sa It's Showtime.
Sa opening ng Kapamilya ng time show nitong Miyerkules, January 14, 2026, aksidenteng nabanggit ni Jackie Gonzaga ang salitang lakambini habang inilalarawan ng aura ni Kim na nakasuot ng mala Filipiniana yellow dress. Ang lakambini ay isang makalumang salitang Pilipino na tumutukoy sa isang marangal at kagalang-galang na babae. Si Kim mismo ang nagbasa ng opening spiel ng programa kung saan tampok ang umano'y pagpapalit ng branding ng It's Showtime ngayong 2026. Tuloy ang ligaya dahil simula pa lang ng taon, ito na what if ayusin natin ang branding natin this year, ani Kim. Tinanong pa niya ang kanyang mga co-host, kayo ba ano ang branding nyo? Hirit ni Darren, branding mo ba ang pinya? Ito ay dahil sa kulay pinyang kasuotan ni Kim. Buwelta ng aktres, hindi ang branding ko, i-attend ako ng SONA. Sagot ni Darren, kasi nga bestie, kagalang-galang. Dito na sumagot si Jackie at sinabi isa kang lakambini. At ang sagot naman ni Chinita Princess, oh thank you, sagot ni Kim. Ngunit saglit na napahinto ang aktres nang mapagtantong may ibang kahulugan para sa kanyang salitang lakambini. Sabi po ni Kim, teka parang mali yun, natatawang sabi ni Kim. Dito na humagalpak ng tao ang katabi niyang co-host na si Darren at Ami Perez habang bakas din sa mukha ni Jackie ang pagkabigla sa kanyang nasabi. So yun mga kakimpaw, kaya pala napareact si Chinita Princess. Sabihan ka ba namang lakambini, pangalan yun ng kanyang kapatid na kung saan, alam niyo na mga kakimpaw kung anong meron dyan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa picture po ni Paolo Avellino and si Sophia Andres at si Zamil V. So ito ngayon ay nakita ko sa post ni Relly. So parang binabatikos niya dito si Paolo Avellino kasi daw nakaakbay si Sophia at si Paolo naman ay parang nakahawak sa likod ni Sophia Andres. Sabi po dito, super close naman yan. Sabi sa inyo maharo talaga yung si Paolo kahit anong tago lumalabas pa rin. Di alam ang limitation, boundaries, kita naman ang kamay. Kaya pala lagi nagpapagupit, nagpapapansin pala. Pero kapag si Chinita Princess ang kasama, todo iwas, di ganyan yung smile. Grabe naman kayo kay Paolo Avellino. So hinusgahan na po agad si Paolo dahil lang sa picture na to mga kakimpaw, hindi alam ang behind the scenes. Sobrang dali talagang manghusga mga kakimpaw, no? So wag sanang panatilihin yung ganyan. Alamin kung anong meron sa picture na yan. Dahil si Paolo po at si Sophia Andres sa Milvi, magkatrabaho lang ang turingan po nila dyan. Kaya wag nating nilalagyan ng mali siya at pinagsasabong ang magkabilang panig. Kasi dyan po talaga nagsisimula ang awayan at kaguluhan ng mga fanay. Kaya ngayon, binabahagi ko sa inyo ito mga kakimpaw kasi sa mga oras na to baka makita nyo yung picture na yan. 'Di ba? Di magalit kayo kay Paolo Avellino. So ngayon pa lang, binabasag na natin na picture lang po yan. At hindi yan dapat bigyan ng kahulugan at wag nating binabatikos si Paolo Avellino at kino-question yung pagmamahal niya kay Chinita Princess. Dahil napakasolid po ang pagmamahal ni Paolo kay Kim Chu. Hindi sa isang picture lamang na to masisira ang samahan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Malalim na po ang samahan nila at hindi yan matitibag ng kahit na sino, maging ang picture na to na pinakakalat ngayon sa mundo ng social media. Huwag tangkilikin, ngayon pa lang, binababalaan ko na po kayo na huwag kayong maniniwala sa anumang mga paninira laban kay Paolo, ganun din kay Chinita Princess. Okay? Good vibes lang tayo at maging panatag kay Kim and Paolo Avellino. So kayo ba, anong masasabi nyo po dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.